Kumusta po mga kapuso at tagahanga ng mga kwentong puno ng pag-asa at inspirasyon? Minsan, ang pag-ibig na inaakala nating magiging sandigan habang buhay ay siya ring magiging simula ng ating pinakamalaking pagsubok. Paano kung ang mismong haligi ng iyong mundo ang siyang magtatago ng mga lihim na gugulpi sa iyong puso at magpapabago ng iyong buong pagkatao? Ngayon, samahan ninyo kami sa isang bagong paglalakbay ng isang babaeng susubukin ng kanyang tapang, lakas at pagmamahal para sa kanyang pamilya at higit sa lahat para sa kanyang sarili. Ang araw na iyon ay nagsimula sa isang ngiti na kasing liwanag ng araw sa probinsya ng Sansinag. Kakaharap lang ni Talasison sa kanyang laptop, nakasentro ang tingin sa screen na punong-puno ng mga order mula sa kanyang online shop, ang Talas Treasures. Nakakatuwang tingnan ang mga notipicasyong naghuhulugan. Bawat isa'y patunay ng kanyang sipag at dedikasyon. "Mama, tingnan mo. Nakamit ko na." Nag-angat ng tingin si Tala. Nakita niya si Enzo, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na tumatakbo papalapit. Hawak ang isang matangkad na tore na gawa sa mga building blocks. Ang mga mata ni Enzo ay kasing ningning ng mga bituin at ang kanyang tawa ay kasing tamis ng mangga sa tag-araw. Lumapit si Tala, hinagka ng buhok ng anak. "Wow! Ang galing naman ng baby ko. Ang taas na niya na." Niyakap niya si Enzo. Ang init ng balat ng anak ay kumalat sa kanyang dibdib. Nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang pera. Ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang dahilan kung bakit niya pinaghihirapan ng lahat. Nagsimula siyang magnegosyo online matapos ikasal kay Anton, ang kanyang first love at asawa. Sa loob ng 5 taon, umunlad ang Talas Treasures. Mula sa maliit na puhunan, lumago ito at nakapagtabi na siya ng malaking halaga para sa kinabukasan nila ni Enzo. Habang si Anton naman ay nanatiling isang empleyado sa opisina, tiningnan ni Tala ang oras. Malapit nang dumating si Anton mula sa trabaho. Nagmadali siya ngang pumunta sa kusina, abala sa paghahanda ng paboritong adobo ng asawa. May kaarawan sila ngayong gabi, ang kanilang ika-4 na anibersaryo ng kasal. Naisip niya ang mga taon na lumipas, ang pagmamahalan nila ni Anton, at ang pangarap nilang magkasama. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kalahating oras ang lumipas. 1 oras, 2 oras. Ngunit wala pa rin si Anton. Unti-unting lumamig ang adobo sa mesa, kasabay ng unti-unting paglamig ng kanyang puso. Nag-text siya, walang reply. Tinawagan niya. Hindi sumasagot. Si Enzo na kanina'y masigla ay nagsimula ng humikab. "Mama, hindi pa ba darating si Papa?" Ngumiti si Tala, pilit na pinipigilan ang pag-aalala. "Darating din yan, baby. Baka na-traffic lang." Ngunit alam niyang may iba. May iba sa loob ng ilang buwan na. Si Anton ay palaging abala, palaging may dahilan para umuwi ng gabi. Palaging may mga emergency meeting. Sa huli, pinatulog niya si Enzo. Umiyak siya ng tahimik sa tabi ng kama ng anak. Hindi ito ang unang beses. Pero tuwing anibersaryo, iba na ito. Bandang 11:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Anton. Ang amoy ng alak at pabango ng ibang babae ay kumalat sa hangin. Agad na nagtago si Tala sa likod ng pinto. Nananaliksik. "Kumusta, mahal? Bakit ngayon ka lang?" Tanong ni Tala. Pilit pinananatili ang kalmado sa kanyang boses. Nagulat si Anton nang makita siya. Bahagya itong napaatras. Ikaw pala. Maraming trabaho sa opisina, Tala. Kailangan ko talagang mag-overtime." Ang kanyang mga mata ay umiiwas at may kakaibang tensyon sa kanyang boses. Lumapit si Tala. Bahagyang nakasimangot. "Pero Ann, anibersaryo natin na ngayon.
Naghanda ako ng adobo. Paborito mo. Pinilit ni Anton ng ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ay, oo nga pala. Pasensya na, Tala. Talagang nakalimutan ko sa dami ng ginagawa. Next time, babawi ako, promise. Ginulo niya ang buhok ni Tala. Isang gawin na dating nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay tila walang epekto. Sinubukan ni Tala na maniwala. Sinubukan niyang ipagtulakan ang nararamdamang pangamba. Nagsimula silang kumain, ngunit ang hapagkainan na dati puno ng tawanan ay tila na puno ng katahimikan at tensyon. Kinabukasan habang nag-aayos si Anton para sa trabaho, narinig ni Tala ang cellphone nito na nag-ring. Nakita niya ang pangalan na Clarice sa screen. Hindi niya sinasadya, ngunit nakita niya rin ang isang preview ng text message. Salamat sa gabing masarap, mahal. Sana'y mas marami pa tayong ganito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Clarice? Sino yon? Ilang araw ang lumipas at ang pangalan ni Clarice ay nagsimulang maging isang multo sa isip ni Tala. Nakita niya rin ang pangalan na ito sa mga bank statement ni Anton. Lumabas ang mga detalye ng isang malaking withdrawal na halos 50,000. Nang tanungin niya si Anton, mabilis itong sumagot. Iyon. Para sa bagong proyekto sa opisina. Confidential pa yan, Tala. Huwag ka nang mag-alala. Naniwala si Tala. Sinubukan niyang maniwala. Mahal niya si Anton. Masyado siyang abala sa negosyo. Baka may nasasabi si Anton tungkol sa proyekto pero hindi niya lang naririnig. Isang hapon, habang naglilinis ng kwarto, nakita niya ang lumang wallet ni Anton na nakalagay sa ibabaw ng drawer. Nang damputin niya ito, may nahulog na maliit na papel mula sa loob. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang jewelry shop. Hindi ito pang lalaki. May nakasulat na presyo na nagkakahalaga ng 30,000 has at ang description ay ladies pendant. Hindi niya matandaan na nakatanggap siya ng anumang alahas mula kay Anton kamakailan. At hindi ito kasama sa mga barya para kay Enzo. Kinabahan si Tala. Nilalamig siya kahit mainit ang panahon. Ang resibo ay nanginginig sa kanyang kamay. Hindi para sa kanya. Hindi para sa kanyang anak. Kung hindi sa kanila, para kanino? Ang tanong na ito ay bumaon ng malalim sa kanyang puso. Isang matalim na tusok na nagbabanta na sirain ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang resibo mula sa jewelry shop ay tila isang sumpa na nagparami ng mga katanungan sa isip ni Tala. Hindi niya ito kayang baliwalain. Ang pagdududa na dati isang malabong anino ay dahan-dahang lumalaki, nagiging isang halimaw na bumubulong ng mga pangit na katotohanan. Ang bawat sulyap kay Anton ay puno ng tanong. Bawat kilos niya ay binibigyan ng ibang kahulugan. Kinabukasan, sinubukan ni Tala na maging normal. Ngunit ang kanyang puso ay mabigat at ang kanyang isip ay abala sa paghahanap ng sagot. Tinawagan niya si Anton. Mahal, tanda mo yung dinner date natin para sa anibersaryo? Na-cancel natin yun. Pwede bang ngayong gabi na lang? Umaasa siyang kahit papaano, maibabalik nila ang dating tamis. May pagkaatubili sa boses ni Anton. Ay, Tala, may importante kasing meeting bukas. Kailangan kong tapusin ang presentation ngayong gabi. Pasensya na talaga. Ang parehong linyang narinig na niya ng ilang beses. Ganun ba? Pigil ang hininga ni Tala. Sige, ingat ka na lang. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Enzo, hindi mapakali si Tala. Sumilip siya sa bintana. Naghihintay. May isang kutob na nagtulak sa kanya. Hindi nagtagal. Nakita niya ang kotse ni Anton na dumaan. Hindi papunta sa bahay, kundi lumiko sa kabilang direksyon. Walang pag-aalinlangan. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi siya nag-iisip. Tanging ang kagustuhang malaman ang katotohanan ang nagtulak sa kanya. Sinundan niya ang kotse ni Anton hanggang sa huminto ito sa harapan ng isang mamahaling restaurant sa labas ng bayan.
ang The Golden Spoon. Kilala ito sa mga high-end na pagkain at pribadong dining area. Pinark ni Tala ang kanyang kotse sa di kalayuan. Sinigurong hindi siya makikita. Nang makita niya si Anton na bumaba sa kotse, may kung anong kumirot sa puso ni Tala. Naghintay pa siya. At pagkatapos, lumabas si Clarice. Naka-cocktail dress, may hawak na maliit na handbag, at ang suot niyang kwintas ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Isang gintong palawit. Ang parehong estilo ng palawit na nasa resibo. Nakita ni Tala kung paano hinawakan ni Anton ang baywang ni Clarice, kung paano sila nagtawanan habang papasok sa restaurant. Tila wala silang pakialam sa mundo. Ang nakikita niya ay hindi lang isang katrabaho. Ito ay 2 taong nagmamahalan, naglilihim. Ang galit ay dahan-dahang umakyat sa kanyang lalamunan, sinasamahan ng napakalaking sakit. Kinabukasan, habang namimili si Tala sa palengke, nakasalubong niya si Mang Tonyo, isang matandang kaibigan at kapitbahay ni Anton, noong binata pa ito. Tala, kumusta? Ang ganda mo pa rin. Siguro masaya kayo ni Anton ngayon. Balita ko, laging libre ni Anton ang mga kaibigan niya sa bar. 'Di ba? Ang laki raw ng gastos. Naku, ang asawa mo ang galante. Kumunot ang noo ni Tala. Po? Opo, Mang Tonyo. Busy po lang po talaga si Anton sa trabaho. Pilit siyang ngumiti. Ngunit ang kanyang isip ay abala. Galante? Libre ang mga kaibigan. Saan nanggagaling ang perang yon? Alam niyang hindi kalakihan ang sweldo ni Anton bilang isang empleyado. Ang kita niya sa Tala's Treasures ang halos bumubuhay sa kanila. Habang pauwi, napansin ni Tala ang isang post sa social media ni Clarice. Isang selfie nito sa harapan ng isang sikat na branded store. May caption, "Deserving a little treat after a long week. Salamat sa surprise treat, my dear. You know how to make me happy." Blessed new finds. Sa larawan, kita ang isang bag na nagkakahalaga ng malaking halaga. At sa likod nito, tila nakikita niya ang isang bahagi ng kotse ni Anton. Mabilis na pinagtagni-tagni ni Tala ang mga piraso, ang mga mamahaling regalo, ang pagiging galante ni Anton sa mga kaibigan, ang mga biglaang meeting, ang pagkawala ng pera sa kanilang shared account, at ngayon, ang bagong branded na gamit ni Clarice. Hindi ito basta pagdududa. Ito ay isang malamig at malinaw na katotohanan na humahaplos sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, nagplano si Tala. Kailangan niyang magtanong, kailangan niyang komprontahin si Anton. Hindi diretsahan, ngunit kailangan niyang makita ang reaksyon nito. Ann, napansin ko, laging ka na lang may overtime, no? Simula niya habang kumakain sila ng hapunan. Okay lang ba sa'yo ang sahod mo? Kasi kung hindi, pwede naman nating i-adjust ang budget. Alam mo naman, lumalaki na si Enzo. Nag-angat ng tingin si Anton, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Bakit? Nagdududa ka ba sa kakayahan kong mag-provide? Tila may matalim na tunog sa kanyang boses. Tsaka ang dami mo ring ginagawa sa online business mo. Siguro, mas marami ka pang kinikita kaysa sa akin. Hindi mo na siguro ako kailangan, no? Gulat si Tala sa narinig. Ann, ano ba ang sinasabi mo? Bakit mo iniisip yan? Nag-aalala lang ako sa'yo. Tayo ang pamilya, hindi ba? Napabuntong hininga si Anton. Hey Tala, minsan, parang mas mahalaga pa sa'yo ang business mo kaysa sa akin. Kaya ako, kailangan ko ring magpursigi. Kailangan kong patunayan na may silbi pa ako. Ang mga salita ni Anton ay tumagos sa puso ni Tala. Naramdaman niya ang matinding kirot, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sisi. Naisip niya, baka nga totoo. Baka nga masyado siyang abala sa negosyo. Baka nga napapabayaan niya si Anton. Ang pagdududa niya ay biglang nabalutan ng guilt, ng pakiramdam
na siya ang may kasalanan. Pumunta si Tala sa silid. Hindi siya makatulog. Ang pag-uusap nila ni Anton ay paulit-ulit sa kanyang isip. Baka nga siya ang problema. Baka nga kaya naghahanap si Anton ng iba dahil sa kanyang pagkukulang. Habang nakatingin sa kisame, nakarinig siya ng mahinang ingay mula sa tabi. Si Anton, mahimbing na natutulog, maraan siyang bumangon at lumapit sa asawa. Sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang cellphone tamo ni Anton. Ang screen nito ay bahagyang umilaw. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya, ngunit marahan niyang dinampot ang telepono. Ang screen ay nakalock, ngunit may ilang notifications na nakalitaw. Mga mensahe mula kay Clarice. Salamat sa gabing masarap, mahal. Hindi ko na kayang maghintay pa, Anton. At pagkatapos, isang mensahe na nagpatigil sa kanyang puso. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Salamat, mahal. Kailan mo ipapakita sa akin ang bago nating bahay? Ang mga salita ay tumagos sa kalamnan ni Tala. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Kailan mo ipapakita sa akin ang bago nating bahay? Ang mensaheng yon mula kay Clarice ay sumira sa lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi lang ito isang affair. Hindi lang ito tungkol sa selos. Ito ay isang bagay na mas malalim, mamasama. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Maingat niyang ibinalik ang cellphone ni Anton sa dating pwesto. Tila walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang malaking pagsabog ang naganap. Ang init ng luha ay unti-unting dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang dibdib ay sumisikip at hirap siyang huminga. Bumalik siya sa kama, ngunit ang pagtulog ay malayo sa kanyang isip. Nang sumikat ang araw, pakiramdam ni Tala ay hindi siya natulog. Namumugugto ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matalas. Isang matalas na kirot na may kasamang matinding galit ang humalili sa lungkot. Habang naghahanda ng almusal si Anton, umupo si Tala sa harap ng laptop. Nag-login siya sa kanilang shared bank account. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nag-i-scroll siya sa mga transactions. Nakita niya ang bawat withdrawal, bawat transfer na hindi niya maalala. Ang 50,000 pesos na para sa proyekto. Di kandi yan mo. Ang 30,000 para sa kwintas. At pagkatapos, isang serye ng mas malalaking withdrawals na umabot sa daan-daang libo. Halos araw-araw may maliliit na halaga na nawawala, na nagiging malaki habang pinagsasama-sama. Mas lalo siyang nagulat nang makita niya ang balanse ng kanilang savings account. Ang pinaghirapan niya mula sa Tala's Treasures, halos wala ng laman. Ang halos 1,000,000 pisong naipon niya para sa kinabukasan ni Enzo ay naging 5,000 piso na lang. Isang matinding sigaw ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya. Ang kanyang mga kuko ay kumakapit sa palad niya, nag-iiwan ng malalim na marka. Hindi ito pwede. Hindi ito ang Anton na minahal niya. Ito ay isang magnanakaw, isang manloloko. Tala, hindi ka pa ba kakain? Tanong ni Anton mula sa kusina. Tila walang alam sa kanyang pagtuklas. Kumuha ng malalim na hininga si Tala. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang mag-isip. Nang gabing iyon, matapos matulog si Enzo, umupo si Tala sa sala. Naghihintay kay Anton. Puno ang kanyang isip ng mga tanong, ng sakit at ng galit. Pagdating ni Anton, nakita niya si Tala na nakaupo sa dilim, na may tinitingnan sa laptop. Tala, bakit gising ka pa? May problema ba? Tanong ni Anton, may bakas ng pagkabigla sa boses. Oo, Anton. Malamig na tugon ni Tala. Itinaas niya ang laptop, ipinapakita ang bank statement sa screen. May problema tayo. Kumunot ang noo ni Anton. Ano yan?
Ang pera natin, Anton. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nasaan ang pera natin? Bakit halos wala ng laman ang savings account? Namutla si Anton. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Ano bang sinasabi mo, Tala? Nandyan lang yan. Nagamit ko lang sa... Sa ano, Anton? Putol ni Tala. Tumayo at lumapit sa kanya. Sa proyekto? Ang 50,000? At ang 30,000 na kwintas na hindi ko natanggap? At ang daan-daang libo na nawala sa account? Para saan? Para sa bagong bahay mo kasama si Clarice? Biglang nagbago ang reaksyon ni Anton. Ang pagkabigla ay napalitan ng galit. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sinusundan mo ba ako? Bakit mo nililikot ang gamit ko? Hindi ko kailangang sundan ka, Anton. Sigaw ni Tala, hindi na mapigilan ng galit. Ang mga ebidensya ang nagsasabi ng lahat. Ang mga text message mo, ang mga bank statement. Anton, paano mo nagawa ito sa akin? Sa atin? Sa anak natin? Anong anak natin? Sigaw ni Anton, naglalakad palapit layo. Pera mo? Ang sayo? Akin din yan. Asawa mo ako, Tala. May karapatan ako sa perang yan. Tsaka bakit? Ikaw lang ba ang may karapatan na kumita? Ikaw lang ba ang dapat maging successful? Ang dami mo ng oras sa negosyo mo. Hindi mo na ako napapansin. Ang bawat salita ni Anton ay tila suntok sa dibdib ni Tala. Hindi lang siya nagpapaliwanag. Inaatake pa siya nito. Inaatake ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagsusumikap. Nagpapaliwanag ka ba, Anton? O nagpapalusot? Sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay tila yelo. Ang pinaghirapan ko, ninakaw mo. Hindi lang pera, Anton. Ninakaw mo ang tiwala ko. Ninakaw mo ang pangarap ko para sa pamilya natin. At kasama ka pa sa panlilin lang na yan, Clarice. At ano ngayon, Tala? Hamon ni Anton. Lumapit kay Tala. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Magdedemanda ka? Ipamumukha mo sa lahat kung gaano ka ka-successful at kung gaano ako ka-failure. Hindi mo ako pwedeng gawing masama. Asawa mo ako. Tiningnan ni Tala si Anton. Hindi na niya nakikita ang Anton na minahal niya. Ang Anton na kanyang pinangarap. Ang nasa harapan niya ay isang estranghero, isang taong puno ng galit at kasakiman. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng isang malamig na pagpapasiya. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay naging matatag. Walang bakas ng pagdadalawang isip. Hindi ito magtatapos ng ganito, Anton. Babawiin ko ang lahat ng kinuha mo, bawat sentimo, at makikita mo, Anton, kung gaano ka kamali sa pagtataya mo sa akin. Tumalikod si Tala. Lumakad papalayo sa Anton. Ang bawat hakbang ay isang pahayag ng kanyang desisyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapakatanga. Nakaramdam siya ng isang bagong lakas, isang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang dangal, sa kanyang kinabukasan, at sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang mga salita ni Tala ay naging isang sumpa, hindi lamang para kay Anton, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang pagiging tahimik, ang pagpapaubaya, ang pagiging bulag sa katotohanan, lahat ng yon ay nagtapos na. Ang galit at sakit ay nagbigay daan sa isang matinding pagpapasiya. Hindi na siya magiging biktima. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Tala. Naghahanap siya ng isang mapagkakatiwalaang abogado na may karanasan sa family law. Sa pamamagitan ng isang kaibigan, nirekomenda sa kanya si Attorney Elena Reyes, isang abogado na kilala sa kanyang talino at hindi matinag na paninindigan. Nasa opisina ni Attorney Elena, ramdam ni Tala ang bigat sa kanyang dibdib, puno ng artipisyal na halaman ng opisina na nagbibigay ng kaunting kulay sa masinop na silid. Umupo siya sa harap ng abogada na may maamo ngunit matalim na mga mata. Ilang beses ko na po itong nakita, Mrs. Sison.
sabi ni Attorney Elena nang matapos makinig sa buong kwento ni Tala. Ang boses niya ay kalmado at matatag. Ang kaso mo ay hindi bago, subalit ang pagtataksil sa tiwala, lalo na sa pera, ay isang mabigat na paratang. Isinalaysay ni Tala ang lahat, mula sa simula ng kanilang pag-iibigan ni Anton, ang kanyang pagsusumikap sa negosyo, ang kanyang mga naipon, ang mga palatandaan ng pagtataksil, hanggang sa huling, nakakasakit na mensahe mula kay Clarice. Ang bawat salita ay may kasamang kirot, ngunit bawat paglalahad ay nagpapalakas sa kanyang loob. May mga ebidensya ka ba, Tala? Tanong ni Attorney Elena. Opo, tugon ni Tala, at inilabas niya ang mga printout ng bank statements, ang resibo ng alahas, at mga screenshot ng text messages. Ibinigay din niya ang mga detalye tungkol sa Clarice at ang mga pagbabago sa gawin ni Anton. Tiningnan ni Attorney Elena ang mga dokumento ng walang emosyon. Mabuti ito. Mahalaga ang mga ebidensya sa korte. Simulan natin ang proseso ng pagkuha ng karagdagang impormasyon at paghahanda ng kaso. Hindi lang ito tungkol sa diborsyo. Tala, ito ay tungkol sa financial fraud at child support. Ang salitang diborsyo ay tila bumaril sa puso ni Tala. Ito ang huling bagay na naisip niya noon, ngunit ngayon, ito na ang tanging daan. Pakiramdam niya, nahulog na siya sa bangin, at walang iba kundi si Anton ang nagtulak sa kanya. Pag-uwi ni Tala, sinimulan niya ang isang masusing pagtitipon ng mga ebidensya. Kinuha niya ang lahat ng mga papel, resibo, at mga dokumento na may kaugnayan sa kanilang ari-arian at pera. Kinopya niya ang bawat bank statement, bawat transaksyon, bawat sulok ng kanyang buhay na posibleng maging mahalaga sa kaso. Gumawa siya ng mga screenshot ng lahat ng kanyang online conversations sa mga suppliers at partners. Ipinapakita kung paano niya pinaghirapan ang bawat sentimo na kinuha ni Anton. Ang bawat pagkopya ay isang pag-renew ng kanyang galit. Ngunit kasama nito ang kanyang determinasyon. Nagbago ang pagtingin ni Tala kay Anton. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng isang malamig na distansya. Ang kanyang mga kilos ay hindi na puno ng pag-asa, kundi pag-iingat. Hindi na siya nagtitiwala. Tuwing kakausapin siya ni Anton, tinitingnan niya ito ng matalim. Tinitimbang ang bawat salita. Hindi na niya sinasabi ang mga detalye ng kanyang negosyo o anumang impormasyong maaaring magamit laban sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Enzo sa tabi niya, tumulo ang luha sa mga mata ni Tala. Ang bigat ng lahat ng ito ay halos hindi niya nakayanin. Ang pangarap niya ng isang buong pamilya ay nawasak na. Ang kirot ay hindi nawawala, lalo lang itong lumalalim. Hinaplos niya ang buhok ni Enzo. Ang bata ay hindi pa alam ang anumang nangyayari. Ang kanyang inosenteng muka ay nagbigay ng bagong lakas kay Tala para kay Enzo. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Hindi siya pwedeng bumitaw. Si Enzo ang kanyang liwanag, ang kanyang dahilan upang lumaban. Mama, bakit ka umiiyak? Bulong ni Enzo, nagising mula sa kanyang pagtulog. Agad na pinunasan ni Tala ang kanyang mga luha. Pilit siyang ngumiti. Wala yan, baby. May napasok lang na alikabok sa mata ni Mama. Niyakap niya si Enzo ng mahigpit. Mahal na mahal ka ni Mama, Enzo. Lagi mong tandaan yan. Mahal din po kita, Mama. Tugon ni Enzo at humalik sa pisngi ni Tala. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong buhay kay Tala. Ang kanyang determinasyon ay mas lalong tumibay. Nang gabing iyon, matapos makatulog muli si Enzo, narinig ni Tala na tumatawag si Anton sa kanyang cellphone. Hindi niya sinagot. Hayaang tawagan siya ni Anton ng tawagan. Ngunit naririnig pa rin niya ang boses ni Anton na lumalabas mula sa isa pang kwarto. Tila nakikipag-usap ito sa telepono.
Hindi na siya nag-atubili. Maingat siyang lumabas ng kwarto, nagtatago sa anino. Narinig niya ang boses ni Anton, mahina at nag-aalala. Clarice, may problema. Parang may alam na si Tala. Nagtatanong na sa akin. Kailangan nating kumilos. Ang boses ni Anton ay nag-aalala, halatang kinakabahan. Nanatiling tahimik si Tala, nagtatago sa anino ng hallway. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. May alam na si Tala. Oo, may alam na ako, Anton. Ang mga salitang iyon ay tila pinipiga ang kanyang puso. Ngunit sa halip na sakit, isang malamig na galit ang bumalot sa kanya. Patuloy ang pag-uusap ni Anton. Ang boses niya ay lalong bumubulong. Oo. Sinusubukan ko. Pero parang may nakita siya sa phone ko. Kailangan nating gawin ang plano A, agad. Kasi kung hindi, huminga siya ng malalim. Masira ang lahat. Ang lahat ng pinlano natin. Sige, magkita na lang tayo bukas. Sa dati. Biglang natapos ang tawag. Naririnig ni Tala ang mga yabag ni Anton na pabalik sa kwarto. Agad siyang bumalik sa kwarto ni Enzo, humiga sa tabi ng natutulog na anak. Ang kanyang isip ay nagliliwanag sa sakit, ngunit ang kanyang puso ay nagiging bakal. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang planadong panlilinlang. Kailangan nating kumilos. Ang mga salita ni Anton ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kinabukasan, maaga pa ay tumawag na si Tala kay attorney ni Elena. Sa kanilang pag-uusap, isinalaysay niya ang narinig niya, ang takot ni Anton, at ang pagbanggit sa Plan A. Mabuti yan, Tala, sabi ni attorney Elena. Ang boses niya ay seryoso. Ang impormasyong ito ay mahalaga. Ibig sabihin, mas malalim ang ugat ng problema kaysa sa akala natin. Hindi lang ito basta pagnanakaw o pagtataksil. Maaaring may mas malaking plano sila. Anong ibig sabihin niyo po, attorney? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ibig sabihin, kailangan nating maging mas mabilis at mas matalino sa kanila. Paliwanag ni attorney Elena. Nagsimula na tayong mag-imbestiga sa mga transaksyon ni Anton. Kailangan din nating tingnan ang mga ari-arian ninyo, lalo na ang bahay at lupa. Ang salitang bahay ay nagpatindig ng balahibo ni Tala. Naalala niya ang mensahe ni Clarice. Kailan mo ipapakita sa akin ang bago nating bahay? Attorney, tingnan niyo po yung mga papeles ng bahay utos ni Tala. Ang boses niya ay malamig at puno ng determinasyon. Tingnan niyo ang lahat ng posibleng transaksyon. Kahit maliit, may kutob po ako. Sa loob ng ilang araw, naging abala si Tala sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Ngunit ang kanyang isip ay hindi nawawala sa kaso. Hindi na niya kinakausap si Anton maliban sa mga simpleng usapan tungkol kay Enzo. Ang bahay, na dati kanlungan ng pag-ibig, ay naging isang malamig na lugar na puno ng pagdududa. Isang hapon, habang naglalaro si Enzo sa sala, lumapit si Anton kay Tala. May dala siyang maliit na teddy bear. Para kay Enzo, pasensya na baby boy, hindi ako nakadalo sa practice mo. Kinuha ni Enzo ang teddy bear, ngumiti. Salamat, Papa. Ngumiti si Anton kay Tala, isang pilit na ngiti. Tala, sana ayusin natin ito. Namimiss ko yung dati, yung tayo. Walang ekspresyon ang mukha ni Tala. Anong aayusin mo, Anton? Ang mga kasinungalingan mo, ang pagnanakaw mo, o ang pagtataksil mo? Biglang bumagsak ang balikat ni Anton. Ginagawa ko lang to para sa kinabukasan natin, para may maiwan ako kay Enzo. Ang hirap mo kasing abutin, Tala. Ang galing-galing mo sa negosyo mo, naiwan ako. Hindi mo kailangang magnakaw, Anton. Malumanay na sabi ni Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Hindi mo kailangang manlinlang. Kung gusto mo ng mas magandang kinabukasan, magtrabaho ka.
Hindi yung sinisira mo ang kinabukasan ng iba, lalo na ang sa amin ni Enzo. Tumalikod si Anton, bumulong ng kung ano. Ngunit bago siya makalabas ng silid, may nahulog na maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Agad niya itong dinampot, ngunit nakita na ito ni Tala. "Anong yan, Anton?" tanong ni Tala. "Wala. Mga papeles lang sa trabaho," tugon ni Anton. Mabilis na itinago ang sobre. Ngunit may nakita si Tala, isang selyo na tila mula sa Registry of Deeds. Pagkatapos ng ilang araw, tumawag si Attorney Elena kay Tala. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabigla. "Tala, may nakita akong kakaiba sa Registry of Deeds." Simula ni Attorney Elena. "May isang bahagi ng inyong ari-arian, ang bahay mismo, ang mayroong deed of assignment na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Clarice Valera." Naramdaman ni Tala na tila nawala ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang mga salita ni Attorney Elena ay tila nagpapatunay sa kanyang pinakamasamang takot. Hindi lang pera, hindi lang pagtataksil, pati ang bubong na sinisilungan nila, ang bahay na pinagsumikapan niya ay pinagsasamantalahan. Ang kanyang kamay ay siyang siya. "Attorney, paano?" "Hindi ko pa alam ang buong detalye," sabi ni Attorney Elena. "Ngunit malinaw na ginamit ni Anton ang iyong tiwala at ang iyong pera upang ilipat ang bahagi ng ari-arian sa pangalan ng kanyang kabit. Ito ay isang seryosong kaso ng fraud, Tala. Higit pa sa iniisip natin." Nanginginig si Tala. Ang bagong bahay na sinasabi ni Clarice. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Hindi na lang ito tungkol sa puso na nawasak. Ito ay tungkol sa isang buong buhay na sinisira at hindi niya ito hahayaan. Ang balita tungkol sa paglipat ng bahagi ng ari-arian sa pangalan ni Clarice ay nagpatunay sa pinakamasamang takot ni Tala. Ang bahay na pinaghirapan niya, ang kanlungan nila ni Enzo, ay ginawang kasangkapan sa panlilinlang. Ang dating Anton, ang lalaking pinakasalan niya, ay tila isang anino na lang ng kanyang sarili. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang malamig na paglilinaw. Kailangan siyang kumilos ng mabilis at matalino. "Attorney, anong pwedeng mangyari dito?" tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Miss Sison, ito ay isang malinaw na kaso ng financial fraud at estafa," paliwanag ni Attorney Elena. "Kung mapatunayan natin na ginamit ni Mr. Alcantara ang iyong pera nang walang pahintulot at inilipat ang ari-arian sa pangalan ng ibang tao, lalo na kung may pahiwatig ng pagtataksil, mas mabigat ang parusa. Ngunit kailangan nating masaliksik ang lahat ng koneksyon, Tala. May kuutob ako na mas malalim pa ang ugat nito." Naalala ni Tala ang sinabi ni Mang Tonyo tungkol sa pagiging galante ni Anton sa mga kaibigan at ang mga lumang tsismis tungkol sa utang nito sa sugal noong binata pa. Ibinahagi niya ito kay Attorney ni Elena. Nabanggit po ni Mang Tonyo na mayroong utang sa sugal si Anton noong dati pa. At balita ko po, mayroon din siyang mga bisyo. Nagpatango-tango si Attorney Elena. Aha, ito ay mahalagang impormasyon. Ang mga taong may bisyo, lalo na sa sugal, ay madalas na nagtatago ng mga utang. Malamang na ito ang dahilan kung bakit niya kailangan ng maraming pera. Posible rin na si Clarice ay may alam, o mas malala pa, kasabwat sa mga bisyong ito. Sa sumunod na mga araw, pinagsikapan ni Tala na maghanap ng anumang koneksyon sa pagitan ng mga transaksyon ni Anton at ang mga lumang bisyo nito. Sinuri niya ang mga online activities sa shared computer at doon, nakita niya ang mga bisita sa mga online gambling sites. Ang mga araw at oras ng pagbisita ay tumutugma sa mga panahon ng biglaang withdrawals. Samantala, ginamit ni Attorney Elena ang kanyang mga koneksyon sa law enforcement upang tingnan ang background ni Clarice Valera. Hindi nagtagal.
Bumalik ang report na mayroon nga itong kasaysayan ng mga maliliit na kaso ng financial scam. Mayroon din itong mga koneksyon sa mga individual na sangkot sa online gambling at mga illegal na transaksyon. Tala, tingnan mo ito, sabi ni Attorney Elena sa kanilang susunod na meeting. May hawak siyang isang folder. Si Clarice Valera, ayon sa aming investigasyon, ay mayroong record ng ilang kaso ng estafa. Tila hindi ito ang unang beses na sangkot siya sa ganitong uri ng panlilinlang at mas lalo itong nagiging interesante. Ang isang pangalan na madalas na lumilitaw sa mga transaksyon ni Clarice ay may connection din sa isang online gambling syndicate. Biglang nagbaga ang galit sa dibdib ni Tala. Hindi lang isang kabit si Clarice. Isa rin siyang mastermind, isang taong sinasamantala ang kahinaan ni Anton. At si Anton, isa lang siyang kasangkapan sa kamay ni Clarice. Naalala ni Tala ang isang lumang laptop ni Anton na nakatago sa bodega. Matagal na niyang hindi ginagamit. Habang hinahalungkat niya ang mga lumang files, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na business plan. Nang buksan niya, nakita niya ang mga draft ng isang website na tila online shop din, ngunit may mga feature na kakaiba. Mayroong mga hidden sections para sa investors at payouts na may mga pangalan na hindi pamilyar kay Tala. Mas nagulat siya nang makita ang isang thread ng email conversation sa pagitan ni Anton at Clarice. Clarice, napapansin na ni Tala, kailangan nating bilisan ang plano, kailangan nating makuha ang lahat ng pwede nating makuha bago siya kumilos. Anton, pero paano ang bahay? Hindi ko na maibalik ang pera na nagamit ko sa sugal. Clarice, hayaan mo na yan. Kung hindi niya susuko, mawawala sa kanya ang lahat. Ako na ang bahala sa bahay. Hindi niya alam na may kakayahan akong ayusin ang mga papeles. Basta, siguraduhin mo na ang pera ay nasa akin na. Anton. Pero Clarice, paano kung malaman niya ang tungkol sa mga investors? Clarice, huwag kang mag-alala, Anton. Walang makakaalam. Tayo lang ang nakakaalam niyan. Kapag nakuha na natin ang lahat, aalis tayo. Magpapakasasa tayo sa buhay. Hindi niya tayo mahahanap. Napakunot ang noo ni Tala. Investors? Ano ang ibig sabihin ng investors? Lalong lumalim ang misteryo. Isang online gambling syndicate? Isang business plan na may hidden sections? Mga investors na hindi niya kilala? Ang lahat ng ito ay nagsama-sama upang bumuo ng isang masamang larawan. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Enzo, umupo si Tala sa sala, naghihintay kay Anton. Walang emosyon ang kanyang mukha, tanging isang malamig na determinasyon. Pagdating ni Anton, nakita niya si Tala na nakaupo, na may hawak na isang sobre. Tala, bakit gising ka pa? Anton? Tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay tila yelo. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ibinigay niya ang mga printout ng email conversations, ang mga transactions sa gambling sites, at ang mga detalye ng online shop na nakita niya sa lumang laptop. Namutla si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Saan mo nakuha yan? Bakit mo nililikot ang gamit ko? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Matalim na sabi ni Tala. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa utang mo sa sugal, ang tungkol sa panlilinlang mo, at ang tungkol kay Clarice. Anton, paano mo nagawa ito? Niloko mo ako, ninakawan mo ako, at ginamit mo ako. Hindi lang ako, pati ang bahay natin, inilipat mo sa pangalan ng kabit mo. Paano mo nagawa ito, Anton? Ginagawa ko lang to para makabawi sa mga talo ko sa sugal. Tala. Sigaw ni Anton, nawawalan ng kontrol. Para may pambayad ako sa utang ko. Hindi mo naintindihan ang hirap ko. Ang hirap? Tawa ni Tala. Isang tawang puno ng sakit at hinanakit. Ang hirap na pinili mo?
Ang hirap na dulot ng kasakiman mo. Ang hirap na sinasaktan mo ang pamilya mo. Alam mo, Anton, hindi lang ako ang biktima. Marami pa. Sino ang mga investors na yon? Ano ang ginagawa ninyo ni Clarice? Biglang nanahimik si Anton. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag kang magkunwari, Anton. Malamig na sabi ni Tala. Narinig ko ang usapan niyo ni Clarice. Alam kong may mas malalim pa rito at sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat. Nanlalaki ang mata ni Anton. Mukhang nagulat siya na narinig ni Tala ang kanilang usapan. Tala, huwag ka nang makialam dito. Delikado yan. Para sa ikabubuti ninyo ni Enzo, huwag ka nang manghimasok. Ang kanyang boses ay naging banta. Delikado? Ngumisi si Tala. Mas delikado ang ginawa mo, Anton. Ngayon, ako ang magpapataw ng delikado at sisiguraduhin ko na wala kang maitatago. Ang banta ni Anton ay hindi nagpatinag kay Tala. Sa halip, lalo lamang itong nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya isang asawang pwedeng apak-apakan. Siya ay isang ina na handang ipagtanggol ang kanyang anak at ang kanilang kinabukasan. Ang sakit ay naging galit at ang galit ay naging matinding determinasyon. Kinabukasan, maaga siyang umalis at nagtungo sa opisina ni Attorney Elena. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang natuklasan, ang mga gambling transactions, ang email exchanges ni Anton at Clarice, at ang mga detalye tungkol sa investors na hindi niya maintindihan. Tala, salamat sa mga impormasyong ito, sabi ni Attorney Elena. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang binabasa ang mga papeles. Ito ay nagpapatunay sa ating hinala. Mas malaki ang kaso kaysa sa inakala natin. At meron pa akong masamang balita tungkol sa bahay. Kinuha ni Attorney Elena ang ilang dokumento mula sa kanyang folder at inilatag sa mesa. Kinumpirma na namin sa Registry of Deeds. Ang deed of assignment na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Clarice Valera ay merong legal na basehan sa papel. Lumalabas na nagkaroon ng transaksyon kung saan ang isang bahagi ng inyong ari-arian, specifically ang bahay mismo, ay ibinenta ni Anton kay Clarice bilang collateral sa kanyang mga utang sa sugal at sa pagnanais nilang makapag-umpisa ng bagong buhay gamit ang pera na nakuha niya mula sa iyo. Para isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ni Tala. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi lang pera ang ninakaw, pati ang bubong na sinisilungan niya, ang tahanan na pinuno niya ng pagmamahal at pangarap, ay pilit na inaagaw. Ang kirot ng pagtataksil ay naghalo sa matinding puot. Ito ay higit pa sa karaniwang pagtataksil. Ito ay isang direktang pag-atake sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao. Hindi yan pwede, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila nawawala. Paano? Paano niya nagawa yan nang hindi ko nalalaman? Ginamit niya ang iyong tiwala, Tala. Paliwanag ni Attorney Elena. Puno ng simpatiya. Posibleng pinirmahan mo ang mga papel nang hindi mo nababasa ng maigi. O kaya ay ginamit niya ang iyong signature. Kailangan nating tingnan ang lahat ng aspeto. Ngunit sa ngayon, sa papel, si Clarice ang may legal na claim sa bahagi ng iyong tahanan. Pakiramdam ni Tala ay gumuho ang kanyang mundo. Nawala ang kanyang pera, nawasak ang kanyang pamilya, at ngayon, pati ang kanyang tahanan ay inaagaw. Ang kanyang mga mata ay nanubig, ngunit pinigilan niya ang luha. Hindi na siya iiyak. Anong gagawin natin, attorney? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tatalunin natin sila, Tala. Matatag na sabi ni Attorney Elena. Akin na ang lahat ng ebidensya. Ihahanda natin ang kaso, hindi lang para sa diborsyo at financial fraud, kundi pati na rin
sa pagtatangkang iligal na pag-agaw ng ari-arian. Mag-i-issue tayo ng temporary restraining order sa pagbebenta ng bahay at magsasampa ng reklamo sa NBI para sa estafa. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Tala. Si Anton. Hindi niya sinagot. Nag-text si Anton. Tala, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako, pero huwag mo namang gawin ito. Maapektuhan si Enzo. Ngunit huli na ang lahat para sa mga salita ni Anton. Wala na siyang pakialam sa mga pagpapalusot nito. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Tala ng hapunan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice. Nakangiti, tila may-ari ng buong mundo. Sa likod niya si Anton, na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Well, sabi ni Clarice, tumingin kay Tala nang may paghamak. Nandito ka pa pala. Akala ko ba, alam mo na ang lahat? Oh, tama. Hindi mo pa pala alam ang buong storya. Anong ginagawa mo rito, Clarice? Matalim na tanong ni Tala. Nagpapasya lang sa bagong bahay namin. Sagot ni Clarice, tumawa ng nakakaasar. Oh, bagong bahay ko pala. Matapos mong siksikin ang sarili mo sa pagtatrabaho at ipunin ang lahat ng pera mo, sa akin pa rin pala ang bagsak. Hindi mo ba nakikita, Tala? Ang bobo mo? Napapikit si Tala. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Gusto niyang sugurin si Clarice, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Enzo. Narinig niya ang boses ni Enzo sa itaas. Lumabas ka sa bahay ko, Clarice. Sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Bahay mo? Tawa ni Clarice. Hindi na. Ako na ang may-ari ng bahay na ito. At ikaw, Tala, isa ka lang basura na nakakalat dito. Kinuha ni Clarice ang isang kopya ng deed of assignment mula sa kanyang bag at ipinakita kay Tala. Ayan. Legal yan, Tala. Legal na legal. Kaya lumayas ka na. Hindi ka na welcome dito. Ang mga salita ni Clarice ay parang patalim na bumaon sa puso ni Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng pagdurog, kundi ng isang matinding pagliliyab ng galit. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ngunit ang mga guhong yun ay nagmistulang matatalim na bato na handa niyang gamitin laban sa mga sumira nito. Legal? Matalim na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagyo. Ano ang pinagsasabi mo? Ang bahay na pinaghirapan ko, ang bahay na pinuhunan ko ng dugo at pawis, sa'yo mapupunta? Tiningnan niya si Anton, na nakatayo lang sa likod ni Clarice, walang imik, tila isang duwag na anino. Anton, hindi mo ito ginawa, hindi ba? Hindi umimik si Anton, umiiwas sa kanyang tingin. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa sa anumang sagot. O, ginawa niya, Tala. Tumawa si Clarice, puno ng paghamak. Lahat ng papel ay ayos. Ang lagda mo valid. Lahat ay formal. Siguro, masyado kang abala sa pagbibilang ng pera mo. Hindi mo napansin ang ibang pinirmahan mo. Sayang. Ang laki ng naipon mo, pero hindi mo man lang nabasa ang mga fine print. Biglang umakyat ang lagnat sa ulo ni Tala. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang mga ugat. Ito ang dahilan ng lahat ng pagtatago, ng lahat ng kasinungalingan. Hindi lang si Anton ang nagloko, kundi si Clarice ay kasabwat sa isang mas malaking panloloko. Ginamit ninyo ako, bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ginamit ka? Hindi. Ikaw ang nagbigay. Nakangising sabi ni Clarice at lumapit. Bahagyang itinulak si Tala. Kaya ngayon, lumayas ka na. Ayaw kong makakita ng basura sa aming bahay. Sa sandaling iyon, naririnig ni Tala ang mahinang boses ni Enzo mula sa itaas. Mama, anong nangyayari? Ang boses ni Enzo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Tala.
Hindi upang pawiin ito, kundi upang patigasin. Si Enzo, ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang makita ni Enzo ang kanyang ina na nagpapatalo. Hindi niya hahayaang masira ang kinabukasan ng anak niya. Tumingin si Tala kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang talim. Hindi ako aalis, matatag niyang sabi at itinulak pabalik si Clarice. Hindi ito sayo. Ang bahay na ito ay pinaghirapan ko. Ito ang tahanan ng anak ko. At wala kang karapatan na magpatalsik sa akin. Nawala ang nangisi sa mukha ni Clarice. Matigas ang ulo mo, ah? Akala mo ba? Kaya mong labanan kami. Wala kang kalaban-laban tala. Kami ang may hawak ng lahat ng papeles. Ang papeles na yan huwad, sabi ni Tala. At sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Hindi ako nag-iisa, Clarice. May batas. At may Diyos. Biglang sumigaw si Anton. Tala, tama na. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Baka mawala sa'yo si Enzo. Ang banta ni Anton ay nagpatindig ng balahibo ni Tala. Ang takot para kay Enzo ay kumirot sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong sinupil. Ito ang huling barahan nila. Mawala si Enzo? Ngumisi si Tala, isang nangiting puno ng pait. Sinisira mo na ang buhay niya, Anton. At ngayon, ipagkakait mo pa sa kanya ang kanyang tahanan. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Hinding-hindi. Dinala ni Tala ang kanyang tingin pabalik kay Clarice. Hindi ka magtatagal sa bahay na ito, Clarice. Sisiguraduhin ko yan. Sisiguraduhin kong babalik ka sa kung saan ka nararapat. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. May kausap na ako at hindi na ito simpleng hiwalayan lang. Ito ay kasong kriminal at haharapin mo ang buong bigat ng batas. Biglang nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Clarice. Nagsimula itong manginig. Ang tingin ay bumaling kay Anton na nanatiling tahimik at namumutla. Umalis ka na sa bahay na ito, Clarice. Malamig na utos ni Tala. Ngayon din, bago pa ako tawagan ng pulis. Nag-aalangan si Clarice, ngunit ang titig ni Tala ay nagpaparamdam ng lamig sa kanyang likod. Sa huli, umirap si Clarice at nagmamadaling lumabas, sinundan ni Anton na tila isang asong buntot. Pagkalabas ng dalawa, bumagsak ang balikat ni Tala. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit hindi siya bumagsak. Lumapit siya sa telepono, dinial ang numero ni Attorney Elena. Attorney, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagpapasiya. Handa na ako. Handa akong lumaban hanggang sa huli. Kailangan nating bilisan ang lahat. Ang paghaharap kay Clarice sa mismong tahanan niya ay nagpatunay kay Tala na ang kanyang laban ay hindi na lamang tungkol sa personal na damdamin, kundi sa isang matinding labanan para sa katarungan. Ang banta ni Anton tungkol kay Enzo ay nagtulak sa kanya upang maging mas matalino at mas mabilis. Walang pwedeng manalo sa kanya ngayon. Kinabukasan, agad na nakipagkita si Tala kay Attorney Elena. Isinalaysay niya ang lahat ng nangyari, ang paglapastangan ni Clarice sa kanyang bahay at ang banta ni Anton. Mabuti na lang at nanindigan ka, Tala, sabi ni Attorney Elena. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ito ay nagpapakita ng kanilang desperasyon. At ang banta kay Enzo? Ito ay isang seryosong bagay na maaari nating gamitin laban sa kanila sa korte. Agad na sinimulan ni Attorney Elena ang mga legal na hakbang. Sa loob ng ilang oras, na-issue ang isang temporary restraining order na nagbabawal kina Anton at Clarice na pumasok sa bahay at nagbabawal din sa kanila na magbenta o maglipat ng anumang ari-arian na konektado sa kaso. Kasabay nito, nagsampa sila ng reklamo sa NBI para sa kasong estafa at qualified theft laban kina Anton at Clarice na may kaugnayan sa ilegal na paglipat ng ari-arian at paglustay ng pera. Tala, ngayon na ang panahon
para gamitin ang lahat ng koneksyon mo, sabi ni Attorney Elena. Kailangan nating alamin ang buong saklaw ng kanilang operasyon. Ang mga investors na sinasabi ni Anton, kailangan nating malaman kung sino sila at kung ano ang koneksyon nila sa online gambling. Maaaring may mas malaking kaso pa rito. Agad na kumilos si Tala. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa kanyang online business. Mayroon siyang isang kaibigan, si Aling Nena, na may malawak na network ng mga contacts sa iba't ibang sektor. Kabilang na ang ilang mga tech-savvy individuals. Aling Nena, kailangan ko po ng tulong niyo, sabi ni Tala sa telepono. Ang kanyang boses ay tila may utos. Kailangan ko pong malaman ang lahat ng posibleng impormasyon tungkol kay Anton at isang Clarice Valera. Lalo na ang kanilang mga online activities, mga bagong business ventures at kung sino ang mga kasama nila. Sa loob ng ilang araw, dumating ang mga unang ulat. Nalaman ni Tala na mayroong isang online gambling site na aktibo kamakailan, kung saan si Anton ay madalas na naglalaro at nagdeposito ng malaking halaga. Ang site na ito ay mayroon ding private forum para sa mga VIP members kung saan lumalabas ang pangalan ni Clarice bilang isa sa mga administrator. At sa forum na yon, may mga talakayan tungkol sa mga investment opportunities na may guaranteed high returns, isang klasikong modus operandi ng pyramid scheme o Ponzi scheme. Lumapit si Tala kay Anton. Nakita niya ito sa garahe, abala sa pag-aayos ng gulong. Anton, may bago kang negosyo, di ba? Yung may mga investors? Nagulat si Anton, napahawak sa gulong. Ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, Anton. Malamig na sabi ni Tala. Alam ko na ang tungkol sa online gambling site. Alam ko na ang tungkol sa private forum nyo. At alam ko na ang tungkol sa mga investment opportunities ninyo ni Clarice. May network kayo, hindi ba? Niloloko nyo ang mga tao, hindi ba? Namutla si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Titala, huwag kang makialam dito. Delikado yan. Masisira ang buhay mo, ang buhay ni Enzo. Sinisira mo na ang buhay namin, Anton, sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay matalim. At kung delikado ang ginagawa ninyo, mas delikado ang haharapin ninyo kapag nalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang dumating sa bahay, naghahanap kay Anton. Sila ang mga investors na nabanggit sa forum at sila ay galit. Narinig nila ang balita tungkol sa pagtataksil ni Anton at ang posibilidad na ang kanilang investment ay isang scam. Nagsimula silang magtanong kay Tala tungkol sa kinaroroonan ni Anton at Clarice. Hindi ko po alam, sagot ni Tala. Kalmado pa rin. Pero kung may kinalaman po sa kanila ang hinahanap nyo, siguro po maganda kung mag-report kayo sa NBI. Mayroon din po akong kaso laban sa kanila. Nang gabing iyon, habang nag-e-email si Tala kay Attorney Elena tungkol sa mga bagong development, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang unknown number. Kung hindi ka titigil, sasaktan namin ang anak mo. Naramdaman ni Tala ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ang takot para kay Enzo ay biglang bumalik, ngunit agad din niya itong pinigilan. Hindi na siya magpapatalo sa takot. Hindi na. Agad siyang tumawag kay Attorney Elena. Isinalaysay niya ang banta. Ito ay isang desperadong hakbang, Tala, sabi ni Attorney Elena. Magandang balita ito, dahil ibig sabihin natatakot sila. Agad akong kakausap sa pulis. Kailangan nating dagdagan ang security para kay Enzo. Nag-report agad si Tala sa pulis. Naglagay sila ng temporary protection order para kay Enzo. Ngunit sa puso ni Tala, alam niyang hindi lang ito sapat. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito. Attorney, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon.
Huwag lang po ito tungkol sa pera at bahay. Kailangan po nating ibunyag ang buong network nila, ang mga investors na naloko nila. May kutob po ako na mas malaking sindikato pa ito. Magaling tala, tugon ni Atty. Elena. Tila humahanga. May sorpresa tayo para sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang banta sa buhay ni Enzo ay nagpatigas sa puso ni Tala. Hindi na siya pumayag na mamagitan ng takot. Kailangan niyang tapusin ang lahat, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan at kinabukasan ng kanyang anak. Ang bawat sandali ay mahalaga. Kinabukasan, mas abala si Tala kaysa dati. Habang pinagpapatuloy ang kanyang trabaho sa online shop, ang kanyang isip ay nakatuon sa bawat detalye ng kaso. Isang umaga, habang ini-check niya ang kanyang mga notification, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag. Ito ay mula kay Mang Ben, isang dating security guard sa isang hotel na malapit sa airport, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang freelance driver at paminsan-minsan ay naghahatid din ng mga kliyente sa airport. Miss Tala, kumusta po? Bati ni Mang Ben. May balita po ako sa inyo na baka importante. Ano po iyon, Mang Ben? Tanong ni Tala. May kutob na agad ang kanyang dibdib. May nakita po akong 2 tao kagabi. Nagmamadali. Nagbook ng flight paalis ng bansa. Sabi ni Mang Ben, si Sir Antonino at si Miss Clarice. Palihim na palihim, para raw may tinatakasan. Para isang malamig na tubig ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Bigla siyang kinabahan. Kailan po ang flight nila, Mang Ben? Mamayang 3:00 po ng madaling araw, Miss Tala. Tugon ni Mang Ben. Papuntang Singapore, parang ayaw po nilang may makakita. Ang impormasyong yon ay tila nagtulak kay Tala sa bangin. Papalis ng bansa? Tatakasan nila ang lahat? Agad siyang tumawag kay Atty. Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at galit. Attorney, kailangan nating kumilos ngayon, sabi ni Tala. Ibinalita ang lahat ng sinabi ni Mang Ben. Mamayang madaling araw, yan ang plan A nila, sabi ni Atty. Elena. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkabahala. Okay, Tala, kalma ka lang. Tatawagan ko ang NBI. Kailangan natin ng agarang hold departure order at warrant of arrest. Magkita tayo sa NBI office ngayon din. Ang gabing iyon ay naging isang walang tulog na paghahanda. Si Tala, kasama si Atty. ni Elena at ilang opisyales ng NBI, ay nagtrabaho sa isang mabilis na pagpaplano. Inihanda nila ang lahat ng legal na dokumento mula sa warrant of arrest hanggang sa asset freeze para sa lahat ng ari-arian ni Anton at Clarice. Ang bawat papel ay pinirmahan ng may matinding pagmamadali. Ang bawat desisyon ay ginawa ng may paninindigan. Naramdaman ni Tala ang pagod, ngunit ang adrenaline ay nagpapanatili sa kanya. Ang mga banta sa kanyang anak, ang pagtataksil, ang pagnanakaw, lahat ng yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Bandang 1:00 na, ng madaling araw nang matapos ang lahat ng papeles, lumabas si Tala sa opisina ng NBI. Ang mga mata niya ay namumugto sa pagod, ngunit puno ng determinasyon. Pagsakay niya sa kotse, tiningnan niya ang natutulog na si Enzo sa backseat. Nakatulog ang bata sa kanyang lap habang inaayos ang mga papeles. Hinawakan niya ang kamay ni Enzo. Napaka-inosente ng kanyang anak. Walang alam sa lahat ng gulong kinasangkutan nila. Para sa kanya, Tala, gagawin ko ang lahat. Hinalikan niya ang noo ng anak at isang pangako ang bumulong sa kanyang puso. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-atubili si Tala, ngunit sinagot niya rin. Tala, boses ni Anton. Saan ka? Bakit hindi ka namin makontak? Anong gusto mo, Anton? Malamig na tugon ni Tala. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay tila desperado. Tala, sana huwag mo nang ituloy ito. Maapektuhan ang buhay ni Enzo. Pwede pa naman tayong mag-usap
Mag-ayos. Bawiin mo ang kaso para sa kinabukasan ni Enzo. Ang mga salita ni Anton ay tila may halong pagmamakaawa. Ngunit alam ni Tala na isa lang itong huling pagtatangka upang makatakas. Huli na ang lahat, Anton, matatag na sabi ni Tala. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Ginawa mo ang lahat para lokohin ako, para nakawin ang pinaghirapan ko. Ngayon, harapin mo ang kahihinatnan ng mga desisyon mo. Tala, huwag kang magpakatanga. Sigaw ni Anton. Hindi mo naiintindihan ang pinasok mo. May mga mas malakas sa amin. Kung itutuloy mo to, mawawala sa'yo ang lahat. Pati si Enzo. Wala nang mas malakas pa sa isang inang ipinagtatanggol ang kanyang anak, Anton. Matapang na sagot ni Tala. Kung ano man ang pinasok ninyo ni Clarice, kayo ang haharap sa lahat. Ako, ipagtatanggol ko ang anak ko. Binaba ni Tala ang telepono. Wala na siyang pakialam sa mga banta ni Anton. Okay na ba ang lahat, Tala? Tanong ni Attorney Elena na nakaupo sa passenger seat. Aalis na tayo papuntang airport. Opo, Attorney. Matatag na sabi ni Tala. Habang bumibiyahe sila papuntang airport, naramdaman ni Tala ang pagdami ng mga sasakyan ng pulis na sumusunod sa kanila. Ang mga ilaw ng sirena ay sumasayaw sa dilim. Ito na ang huling laban. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Nasa loob na kami. Hindi ka na makakahabol. Hinawakan ni Tala nang mahigpit ang kanyang manibela. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa bilis ng kanilang pagtakbo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Hindi siya susuko. Hinding-hindi. Ang mensaheng, nasa loob na kami, hindi ka na makakahabol, ay nagpatalim sa galit at determinasyon ni Tala. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matalas. Hindi siya susuko. Hindi kailanman. Si Enzo, na mahimbing na natutulog sa likuran, ang kanyang dahilan upang lumaban hanggang sa huli. Mabilis na dumating ang kanilang sasakyan sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga ilaw ng airport ay kumikinang sa dilim, sumisimbolo sa isang bagong simula at pag-asa para sa iba. Ngunit para kay Tala, ito ang lugar kung saan magtatapos ang isang masakit na kabanata. Nagmamadaling bumaba si Tala, kasama si Attorney Elena at ang mga tauhan ng NBI. Si Enzo ay iniwan niya sa pag-iingat ng isa pang pulis sa loob ng sasakyan. Sinigurong ligtas ang kanyang anak. Nasaan sila? Tanong ni Tala sa isang opisyal ng NBI. Ang kanyang boses ay tila may utos. Ayon sa huling update, nasa departure area sila. Miss Cici yun. Nagmamadaling mag-check-in. Tugon ng opisyal. Nagmamadali silang pumasok sa loob ng airport. Ang lugar ay abala. Kahit pa madaling araw. Mga taong nagmamadali, mga paalam, mga bagaheng inililigpit. Ngunit ang mga mata ni Tala ay nakatuon lamang sa isang layunin. Nakita niya sila. Hindi kalayuan. Papalapit sa check-in counter, sina Anton at Clarice. Nakasuot sila ng mga pangkaraniwang damit. May mga malalaking luggage. Ang mukha ni Anton ay puno ng pagkabahala, habang si Clarice ay tila mayabang pa rin, pilit nang ngumingiti. Ayon sila! Turo ni Tala. Ang kanyang boses ay nagliliyab sa galit. Agad na kumilos ang mga opisyalis ng NBI. Mabilis silang lumapit kina Anton at Clarice na tila walang kamalay-malay. Mr. Anton Alcantara at Miss Clarice Valera, kayo po ay arestado sa kasong estafa, qualified theft, at syndicated fraud. Matatag na sabi ng isang opisyal habang ipinapakita ang warrant of arrest. Nabigla sina Anton at Clarice. Ang mga mukha nila ay namutla. Nawala ang namanangisi ni Clarice at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ano yan? Tanong ni Anton at sinubukan nitong tumakbo.
Ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Hindi ka makakatakas, Anton. Malamig na sabi ni Tala na lumapit sa kanila. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng galit, ngunit may bahid din ng lungkot. Ang lalaking minahal niya ng lubos ay isa ng kriminal. Tala, sigaw ni Anton. Sinusubukang lapitan siya. Tala, huwag mo namang gawin ito. Maawa ka. Maawa? Tawa ni Tala, isang tawang walang kagalakan. Noon, Anton, noong nakaraang buwan, noong sinisira mo ang buhay ko, naawa ka ba? Noong ninanakaw mo ang pinaghirapan ko, naawa ka ba? Noong ipinapasa mo ang bahay ko sa kabit mo, naawa ka ba? Ngayon, ako ang tanungin mo ng awa. Kasalanan niya lahat, Tala, sigaw ni Anton. Itinuro si Clarice. Siya ang nagtulak sa akin. Huwag kang magkunwari, Anton. Matalim na sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay galit. Ikaw ang may utang. Ikaw ang naghahabol sa pera. Wala kang paninindigan. Nag-away sina Anton at Clarice sa gitna ng airport na ikinagulat ng mga pasahero at security personnel. Nagkaroon ng maliit na gulo at kinalaunan. Kinailangan ng ikadena ang dalawa. Clarice Valera, kayo po ay arestado. Mr. Alcantara, kayo rin po. Matatag na sabi ng opisyal at isinuot ang posas sa kanilang mga kamay. Ang pag-ingay ng posas ay tila isang tugtog ng katarungan. Nakita ni Tala ang pagbagsak ng balikat ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Si Clarice naman ay nagpupumiglas, sumisigaw ng kung ano-ano. Hindi ka pa tapos sa akin, Tala, sigaw ni Clarice habang kinakaladkad palayo. Marami pa kaming kasama. Malalaman mo, Tala, masisira din ang buhay mo. Walang makakalabas na buhay dito. Ang banta ni Clarice ay nagpatindig ng balahibo ni Tala, ngunit hindi na siya natatakot. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil ay natapos na sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay nabibiyak, ngunit meron ding kakaibang kapayapaan na dumaan sa kanyang sistema. Anton? Tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Pinili mo ang landas na ito. Ngayon, harapin mo ang kahihinatnan. Ang lahat ng pinaghirapan ko, babawiin ko. At ang anak natin, ilalayo ko sa lahat ng kasamaan mo. Tiningnan ni Anton si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at galit. Walang pagsisisi, walang pag-amin sa pagkakamali. Tanging pagkamuhi. Habang kinakaladkad sina Anton at Clarice palabas ng airport, maraming tao ang nagpipicturan at nagbivideo. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa isang kilalang empleyado at kanyang kabit sa airport ay mabilis na kumalat. Narinig niya ang mga bulong-bulungan. Ang mga flash ng kamera ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Tala ang pagod, ngunit meron ding kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Ito ang simula ng kanyang paggaling. Ang pag-aresto kina Anton at Clarice sa NAA ay nagdulot ng malaking ingay sa media. Ang video na kinuna ng isang reporter ay mabilis na nag-viral at sa loob lamang ng ilang oras, ang mukha ni na Anton at Clarice ay nasa lahat ng balita. Ang dating pribadong kaso ng pagtataksil at pagnanakaw ay naging isang pambansang eskandalo. Ang mga banta ni Clarice tungkol sa marami pa kaming kasama ay umalingaw-ngaw sa isip ni Tala. Alam niya na may mas malalim pa rito. At sa tulong ni Attorney Elena at ng NBI, unti-unting nabunyag ang mas malaking katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang masusing investigasyon. Ang mga investors na nagpunta sa bahay ni Tala ay nagsumite ng kanilang mga reklamo. Sa pagtuklas ng NBI, natuklasan nila ang isang malaking network ng online scam na pinamamahalaan ni na Anton at Clarice.
Hindi lang pera ni Tala ang kanilang ninakaw, kundi pati na rin ang mga ipon ng maraming ordinaryong mamamayan na naakit sa kanilang investment scheme na may garantisadong malaking tubo. Ang online gambling site ay ginamit din bilang isang plataporma upang labahan ang mga ninakaw na pera. Ang balita ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa publiko. Ang dating tahimik na buhay ni Tala ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang pangalan ay madalas na nababanggit sa mga balita bilang biktima na naging bayani. Tala, hindi ka lang isang biktima, sabi ni Atty. Elena sa kanya. Ikaw ang nagbunyag sa kanilang malaking operasyon. Maraming tao ang natulungan mo. Ang mga salita ni Atty. Elena ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa puso ni Tala. Ngunit ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Nakasuot si Tala ng isang simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Sa kabilang banda, si Anton at Clarice ay nakaupo sa harap ng hukom. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at galit. Nagpumilit si Anton na walang alam sa mas malaking sindikato, habang si Clarice naman ay pilit na idinadamay si Anton. Mr. Alcantara at Miss Valera, matatag na sabi ng hukom. Base sa mga ebidensya na inilatag ng prosekusyon, malinaw na kayo ay sangkot sa syndicated estafa, qualified theft, at iligal na paglipat ng ari-arian. Ang inyong mga ginawa ay nagdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa complainant na si Miss Tala Sison, kundi pati na rin sa maraming iba pang biktima. Narinig ni Tala ang paghagulhol ng ilang biktima sa courtroom. Naramdaman niya ang kanilang sakit, ang kanilang pagkabigo. Ngunit nakita rin niya ang pag-asa sa kanilang mga mata, pag-asang makamit ang katarungan. Sa huli, ipinasa ng hukom ang hatol. Sina Anton at Clarice ay nahatulan ng guilty sa lahat ng paratang. Sila ay sinentensyahan ng matagal na pagkakakulong at pinagbayad ng malaking halaga para sa mga pinsala at sa mga ninakaw na ari-arian. Sa labas ng courtroom, sinalubong si Tala ng mga media. Pinili niya na hindi magbigay ng mahabang pahayag. Ang mahalaga po ngayon ay ang katarungan. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At ang paggaling ng mga biktima, sana po, magsilbing aral ito sa lahat na huwag magtiwala sa mga gawa-gawa lamang na pangako at sa mga kababaihan na nakakaranas ng ganitong uri ng pagtataksil. Huwag po kayong matakot lumaban. Hindi kayo nag-iisa. Matapos ang lahat, nagpasalamat si Tala kay Atty. Elena. Salamat po, attorney. Hindi ko po ito kakayanin kung wala kayo. Ikaw ang lumaban, Tala. Sagot ni Atty. Elena. Ngumiti. Ikaw ang nagbigay inspirasyon sa akin. Ikaw ang nagpakita ng tunay na lakas ng isang ina at isang babae. Isang araw, nakatanggap si Tala ng isang sulat mula kay Anton. Sa loob ng kulungan, nakasulat sa papel ang kanyang pagsisisi, ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit sa puso ni Tala, alam niyang huli na ang lahat. Binasa niya ang sulat, ngunit walang emosyon. Itinabi niya ito. Hindi na binibigyan ng masyadong pansin. Ang kanyang puso ay gumaling na. Lumipat si Tala at Enzo sa isang mas maliit na apartment, malayo sa mga alaala ng nakaraan. Sa simula, mahirap. Ngunit unti-unting nakikita ni Tala ang pagbabago sa kanyang anak. Naging mas masaya si Enzo, mas malaya. Naglalaro, tumatawa, at ang tawa ni Enzo ay parang musika sa kanyang mga tainga. Sa isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, nakita ni Tala ang isang lumang litrato ni Anton na nakalagay sa kanyang wallet. Tinitigan niya ito, ang Anton na minahal niya noon, ang mga pangarap na binuo nila. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay isang alaala na lang. Hindi na siya nasasaktan. Ang sakit ay napalitan ng isang kakaibang kalayaan. Ang kanyang negosyo, ang Tala's Treasures, ay lalo pang lumago.
Maraming tao ang humanga sa kanyang katatagan at dedikasyon. Naging inspirasyon siya sa maraming kababaihan na naloko at nasaktan. Ang mga balita tungkol sa pagkahuli kina Anton at Clarice at ang pagkakabunyag ng kanilang sindikato ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong bansa. Si Tala Sison, mula sa pagiging biktima, ay naging simbolo ng katatagan at pag-asa. Maraming kababaihan ang humanga at na-inspire sa kanyang tapang. Kaya nang imbitahan siya ng isang sikat na morning show para magbahagi ng kanyang kwento, matapos ang ilang pag-aalinlangan, tinanggap niya ito. Naisip niya, marahil ito ang pagkakataon upang ang kanyang pinagdaanan ay magsilbing liwanag sa iba. Nakatayo si Tala sa isang maliwanag na studio. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ngunit ang kanyang muka ay kalmado. Suot niya ang isang eleganteng barong Tagalog na gawa sa Juicy, disenyo mismo ng isa sa kanyang mga supplier sa Tala's Treasures. Miss Tala, marami po ang humahanga sa inyong katatagan. Sabi ng host, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Mula po sa pagiging biktima, paano niyo po nahanap ang lakas upang lumaban at maging inspirasyon? Huminga ng malalim si Tala, tiningnan ng kamera at nagsimulang magsalita. Hindi po madali. Ang sakit ng pagtataksil, ang pagkawala ng tiwala, ang pag-aalala para sa anak ko. Lahat po ng yan ay nagpatumba sa akin sa simula. Ngunit sa bawat patak ng luha, nahanap ko po ang isang apoy. Isang apoy na nagsasabing, hindi ako susuko. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa anak ko. Si Enzo po ang aking liwanag. Patuloy niyang ibinahagi ang kanyang kwento mula sa pagiging asawa na bulag sa pag-ibig, sa pagiging biktima ng panlilinlang, hanggang sa kanyang paglaban para sa katarungan. Wala siyang pinalampas, ngunit isinalaysay niya ang lahat ng may dignidad at pagpapasiya. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay ang matuto tayong magmahal at magtiwala sa ating sarili, na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng iba, kundi sa kung sino tayo bilang isang individual. Sa bawat pagsubok, may pagkakataon tayong tumayo at bumuo ng mas matibay na bersyon ng ating sarili. Matapos ang panayam, bumuhos ang suporta at paghanga. Ang Tala's Treasures ay mas lalong lumago, hindi lang dahil sa kalidad ng kanyang produkto, kundi dahil sa kwento ng kanyang may-ari. Nagkaroon siya ng pagkakataong magbigay ng trabaho sa mas maraming kababaihan, lalo na sa mga ina, na naghahanap ng ikabubuhay at inspirasyon. Ang buhay ni Tala ay naging abala, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan si Enzo. Araw-araw, sinisiguro niyang may sapat siyang oras para sa anak. Pumupunta siya sa mga school events ni Enzo, naglalaro sila sa parke, at nagbabasa ng bedtime stories. Nakita niya ang pagbabago kay Enzo. Mas masaya, mas malakas, at unti-unting nakakalimot sa masakit na nakaraan. Ang tawa ni Enzo ay naging kanyang paboritong musika. Ilang buwan ang lumipas. Isang araw, habang nasa isang business fair, nakilala ni Tala si Marco De La Rosa, isang may-ari ng isang kumpanya ng logistics. Isang professional si Marco, matalino, at may respeto. Nagkaroon sila ng ilang business meetings at sa bawat pag-uusap, nakita ni Marco ang talino at galing ni Tala. Miss Sison, sabi ni Marco isang araw habang nagkakape sila, humahanghanga ako sa inyo. Hindi lang sa galing ninyo sa negosyo, kundi sa inyong tapang at paninindigan. Mayroon akong nakita sa inyo na kakaiba. Ngumiti si Tala. Salamat po, Mr. De La Rosa. Marami po tayong pinagdaanan, pero kailangan nating bumangon. Nagpatuloy ang kanilang pagiging business partners at lumago ang kanilang samahan. Paminsan-minsan, may mga sulyap at gesture si Marco na nagpapahiwatig ng mas malalim na damdamin, ngunit nanatiling matatag si Tala sa kanyang desisyon na unahin ang kanyang sarili at si Enzo.
Hindi niya hinahanap ang pag-ibig sa iba. Ang pag-ibig na kailangan niya ay natagpuan na niya sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Isang hapon, sa probinsya ng San Sinag, kung saan lumipat na si Tala at Enzo upang mamuhay ng mas tahimik, magkasama silang nanonood ng paglubog ng araw sa tabi ng dagat. Ang kulay kahel at lila ng kalangitan ay tila nagpipinta ng isang magandang obra. Niyakap ni Enzo si Tala. "Mama, ang ganda ng araw, no?" "Oo, anak," sagot ni Tala at hinagka ng buhok ni Enzo. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Wala na ang sakit, wala na ang galit. Tanging pagmamahal, kalayaan at pag-asa. "Ang layo na ng narating natin," bulong ni Tala. Tiningnan ang malawak na karagatan. "Hindi ko akalain na makakarating tayo rito." Hinawakan ni Tala ng mahigpit ang kamay ni Enzo. Tiningnan ang papadilim na kalangitan na unti-unting lumilitaw ang mga bituin. Ang kanyang pangalan, Tala, ay nangangahulugang bituin o star. At ngayon, pakiramdam niya, siya na mismo ang bituin sa kanyang sariling buhay. Ang bituin na nagbigay liwanag sa dilim. Ngumiti siya, isang ngiting raniyag, puno ng tiwala at pag-asa. Hindi kailanman nawawala ang liwanag, anak. Minsan, kailangan lang nating hanapin ang sarili nating bituin. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagkakanulo, mayroong lakas na nagtatago sa kalooban ng isang babae. Ang tunay na kalayaan at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagmamahal sa sarili, sa kakayahang lumaban, at sa katatagan ng loob upang protektahan ang mga pinahahalagahan. Ang pagbangon mula sa duwag na puso ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas ng sariling halaga at pagbuo ng isang buhay na puno ng dignidad at pag-asa. Maraming salamat po, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa madamdaming paglalakbay ni Tala. Sana po ay nakakuha kayo ng aral at inspirasyon mula sa kanyang kwento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.